to. Hi everyone! Welcome back to my channel. It's Miri Kalindi. So, medyo harsh yung suot natin today dahil ang vlog na ito ay tungkol sa paggamit ko nitong Les Colton, yung Home Impulse Light na nasa previous vlog ko. Dahil ito ay ginamit ko sa aking kilikili. So, mamaya nyo na tingnan pagka nandun na tayo sa point na yon. Kakaligo ko pa lang as you can see and hindi pa ako nag-shave para mapakita ko sa inyo yung itsura ng underarm ko after 4 weeks o 1 month. Yeah. Iisa lang naman yon. After 1 month using this Les Colton Home Impulse Light, yung parang IPL nga siya ng 1 month. So, nakalagay dito sa course of treatment sa first month, dapat once in 3 to 5 days. So, hindi ko yun nasunod. Nasunod ko lang yun siguro mga 4 times lang ako nakapag 3 to 5 days yung pagitan ng pagli-laser ko. Kasi sobrang busy talaga ako sa work. Yung off ko once a week lang. So, wala na akong time. Madalas ginagabi na ako ng uwi. Tapos, nakalagay second month, once a week. So, ang nangyari sa akin, yun nga, 4 na beses ko yata nagamit to ng 3 to 5 days yung pagitan. Tapos, after nun, naging puro weekly na lang. Siguro mga 2 weeks ako na weekly. 3 weeks ako na weekly. Ganun. Hindi ako sure sa may date, pero pang 6 weeks na kasi to since nung ginamit ko tong laser na to. And last off ko, hindi ako nakapag-laser kasi naging sobrang busy talaga. As in, naging bagsak yung katawan ko. Wala na akong time na mag-laser. So, etong vlog na to, as in 1 month lang talaga yung pinaka paggamit ko dito sa laser na to, and hindi ko nga nasunod yung 3 to 5 days, pero may changes na nangyari. And ito nga, ipapakita ko sa inyo yung underarm ko kahit nakakahiya siya, pero okay naman siya. So, ayan yung itsura niya. Maghahanap ako ng picture na, alam ko na picturean ko yung underarm ko nung first time na ginamit ko to, nung after ko na mag laser, and parang meron yata nung second week na. So, ayan nga yung underarm ko ngayon after 6 weeks. Pero 1 month ko pa lang nagamit dahil nung pang 5th week, hindi ako nakapag laser, and ngayon yung 6th week. Ayan, ngayon pa lang ako magli-laser. And as you can see, papakita ko sa inyo in a closer look. Ayan, sa medyo upper part, wala siyang tumutubo. And sa lower part siya meron tumutubo. And, ayan, 2 weeks na yan. Ganyan lang yung tumutubo sa kanya. So, improving din. And yung chicken skin, hindi din ganun na masyadong halata. Pero meron pa rin parang yellowish sa skin ko. Siguro sa na talaga yan. Sa may balat ko na talaga na kailangan sigurong i-bleach para mawala. Or i-exfoliate weekly. So, ang first step nga ay linisin yung underarm natin, and naligo na nga ako, so malinis na yung underarm ko. And the second step is mag-shave nga, at hindi pa ako nakakapag-shave dahil pinakita ko nga sa inyo yung underarm ko. And ngayon mag-shave lang muna ako, and I'll be right back. So, ayun guys, nakapag-shave na ako ng underarm. Ayan yung itsura ng underarm ko na wala ng hair. Hindi talaga kaputian yung kilikili ko, kaya wag na kayo magreklamo. So, ito, gagamitin ko na. Pakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit to Home Impulse Light, yung parang pang IPL nga. Napakita ko sa inyo kung paano ko to ginagamit tuwing nagsisession ako. Kasi alam ko before, ang napakita ko lang yung sa may legs, and I'll update you about that. Ayan, prepare ko lang siya. Guys, don't forget pala, do not dry shave kasi unang-una nakakaitim ng kilikili yon, and pangalawa, mai-irritate yung skin natin, magkokos pa siya ng mga sugat-sugat, baka
Kasi sobrang dry nung skin natin, tapos dry din yung pang shave natin, wala tayong nilagay na cream, mai-irritate ngayon yung skin natin, so hindi maganda, kaya do not dry shave. Tapos ito pala, nung unang-unang ginamit ko siya sa underarm ko, 1 lang yung level na ginamit ko, siguro mga 3 times yun na puro 1 lang, and then after nun nag-2 na ako for 2 times, and then 3 for I think 2 or 3 times din. Ay, no, one time pa lang pala ako nag-3 dahil sinubukan ko pa lang to nung last time na ginamit ko sa underarm ko. And okay naman din siya. Yun nga lang, meron siyang konting pitik. Guys, nakakatawa man pero kailangan natin gumamit nito. Hindi siya kagandahan, mukha siyang shades ng tricycle driver. Pero effective to, kailangan talagang gamitin for the protection of our eyes. Kaya ayan, gagamitin ko siya. Tapos, sinaksak ko na yung itong pang laser. Tapos, ito sinaksak ko na din. Diba? Ayan, ditanggal siya. Tapos, on ko na yung sa extension. Ayan, umilaw na siya. Sabihin, okay na siya for using. And, diinan lang natin siya. Ayan, naririnig nyo na yung tunog. And, level 1 lang yung nakalagay. So, level 3 yung ginagamit ko. Ayan, 3 na yung umiilaw sa kanya. It means level 3 siya. So, ganito ko siya ginagamit tuwing nagsisession ako. Ayan. Tapos, ayun pala, bago ko pala i-ano, ayan, yung ilaw na yan, magbi-blink-blink siya pagka nasa-sense na niya yung pinaka-skin mo. Sana makita pag ganun. Tapos, kailangan, kung saan part mo na siya na, na laser, dapat pababa na siya, or sa ibang part na siya, wag mo nang uulitin yung isang part, kasi alam ko, masusunog yung skin, at ayaw naman natin ng ganon, diba? Ayun, tapos na ako mag-laser, and ito nga, gagamitin ko na yung aloe vera, yung free dito sa may pang laser na to, as you can see on my previous vlog nga. Ito lang yung ginagamit ko pang moisturize, kasi yung sa mga ibang vlogger, ganito lang din naman yung ginagamit nila for moisturizing right after mag IPL. And then sa kabila. So, ayun, ganun ko lang ginagamit yung pang laser na to for my underarm, and hopefully, yung sa may lower part ng underarm ko, mawala na rin yung mga hair. Kasi as you can see on the upper part, nawawala na siya. Meron siyang mga part ng skin ko na wala nang tumutubo, and meron sobrang bagal at sobrang liliit kahit 2 weeks na yung nakalipas after nung last na session ko. And yung sa lower part, ayun, medyo mabilis siyang tumubo. Hindi ko alam bakit ganun yung sa skin ko, yung sa may tumutubo na hair sa akin sa babang part, mas mahaba siya compared dun sa may mga taas. Mas nagiging effective sa akin tong pang laser na to sa may upper part ng skin ko sa underarm. Pero sa lower part, hindi pa masyado. Pero hopefully, sana maging okay, and sana mawala na nga talaga yung mga hair ko sa underarm, kasi hindi ako makapag-sleeveless outside, and ayun nga, malaking problema sa mga girls yung ganitong may makapal at mahahaba at madaming hair sa underarm. And that's all for this video. I hope you like this one. And kung may mga questions kayo, just comment down below, and sasagutin ko yan kung meron akong time. Kung marami akong time, mag-check ako, and sasagutin ko yung mga questions nyo. And I hope you like this one nga. Don't forget to click subscribe on my YouTube channel, and I'm gonna see you on my next video. Thank you for watching. Bye! Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me, Rika Lindy. For today's vlog, i-update ko kayo about sa DIY permanent hair removal na ginagamit ko, which is yung Les Colton nga.
And continuous yung paggamit ko nun for 5 months. And pina-follow ko lang din yung nasa user's manual nila. So, ayun, ipapakita ko muna sa inyo kung gaano kadami or kakonti na lang yung hair sa underarm ko. Ayan siya. Wait. Ayan. Sa left underarm yan. And as you can see, wala na siya dun sa may upper part. Ayan, dito wala na siya. Dito na lang siya meron. And, ayan, medyo konti na lang din siya. So, ayun, nakita nyo na yung mga hair sa underarm ko. And, isi-shave ko lang to and I'll be right back. Hi! So, ayan, nakapag-shave na ako ng underarm ko. Wow, maputi talaga to. Tapos, ito medyo may pagka-yellowish siya. And, may mga parang maitim ng konti sa part na to. Ayan. And ito, isa-set up ko na yung pang laser. Ayan siya. Yung dati pa rin yung ginagamit ko. And oo nga pala, nasa level 4 na ako. Yung last na gamit ko dito, bali level 4 na yung ginawa ko. Kasi feeling ko masasaktan ako kaya most of the time 3 lang yung ginagamit ko. Pero last time na ginamit ko to is na level 4 na yung ginamit ko. And for this time siguro ifa 5 ko na. And baka i-start ko siya dito sa may lower part dahil simula nang ginamit ko to, lagi ako nag-i-start dito sa may taas. Sa may taas na part dito. Pero ngayon parang napag-isip-isip ko, dito ko kaya simulan kasi yung part na to, hindi na siya tinutubuan. Meron tumutubo, konti na lang talaga. And naisip ko, dito ko na lang siya simulan. Baka pagka yung first na attempt, yung first na shot mo dito, baka dun yung malakas. So, baka pag dito ko siya sinimulan ngayon, mas mawala na yung dito. And, ayun, lahat na nga, mawala na yung sa hair ko, na hindi na siya talaga tubuan. Okay lang naman sa akin kung tutubuan siya ng maninipis. At sobrang okay sa akin kasi sobrang tagal na bago niya ulit tumubo. Hindi na kamukha ng dati na pagka-laser, pagka-shave mo or pagka-wax mo, after 2 days, meron na tutubo, yung ganyan. Guys, bago pala ako ulit magsimula, ipapaalala ko lang, wag na wag kayong mag-dry shave. Ako gumagamit ako ng shaving cream. Yun nilalagay ko muna dito para medyo lumambot. Tsaka yung sa may roots niya, yung para medyo lumambot din sa pinaka-roots niya para hindi siya para hindi magkaroon ng something harsh na mangyayari dito sa skin natin and dun sa may hair kasi yun yung nakakaitim and ayaw din naman natin na magkasugat yung skin natin especially sa underarm kaya ingatan na lang natin. So please do not dry shave. So ayan, isasaksak ko na to and magi-start na rin ako. So, ayan. Tapos na itong kabilang, itong isang part, itong left side. So, dito naman ako sa right side. Tapusin ko na to. Hi! So, ayan. Okay na. Diyos ko, pinagpawisan ako doon. Medyo masakit pala pagka yung level 5 na.
Tapos, sinimulan ko siya dito sa may part na to, 'di ba, sa may medyo baba. So, meron pa siyang konting mga hair kasi hindi mo naman pwedeng pagka sinishave mo siya, hindi mo siya pwedeng idiin. Tapos, hindi mo siya pwedeng paulit-ulit na i-shave para mawala yung pinaka sobrang liliit na lang. Yung parang dot na lang siya. So, meron siyang natirang ganon. Alam niyo naman din yan, pag nasi-shave kayo, meron talagang natitirang ganon. And ayaw niyo naman magkaroon ng kahit anong rashes yung skin nyo. So, hinahayaan nyo na lang kasi tutubo din naman siya, hahaba din naman siya. So, ayun, may natirang konting maliit lang talaga. As in, dot na lang. And dun ko nga inumpisahan. Tapos, meron lang parang konting pitik na medyo masakit na nakakagulat. Parang tinusukan na medyo malaking karayom na matulis talaga yung dulo, ganun. Tapos, yun nga, yung sa about dun sa may hair na natirang maliit, dot na lang, parang maaamoy mo na medyo may amoy na sunog. Yun sa part na yun, sa may baba. Parang maaamoy mo na medyo may konting sunog. Pero, mga 2 seconds mo lang siguro maamoy, tapos mawawala na din. Basta sa part lang na yun, na-observe ko dito, sa part na to, sa lower part, at dito din sa kabila, ayun, naamoy ko nga yung gano'n na parang amoy sunog. Pero, after naman ng mga, I think, 3 shots, pag nakapag 3 shots ka na sa isang underarm mo, ayun, hindi mo na mararamdaman yung sakit na parang pitik. Kasi parang nagiging manhid na yung buong underarm mo. Tapos, ayun, tuloy-tuloy mo na. Basta, isang beses lang sa isang part, pababa or pataas. Basta wag mo nang uulitin yung ibang part. Pero, syempre, diba, after ko magganito, nililinis ko siya. And then, meron akong ginagamit na pang moisturize sa aking underarm right after magganito. And before, as you remember, ito yung ginagamit ko, yung aloe vera. Which is yung free nga dito sa may Les Colto na binili ko. Pakita ko lang sa inyo. Ayan siya. Marami pa rin siyang laman kasi exclusive. Hindi naman sa ganun. Pero dito ko lang talaga siya ginagamit sa underarm ko. Hindi ko to ginagamit sa face ko. Basta for underarm ko lang to ginagamit. And hygienic siya dahil ganito. Hindi siya yung parang bilog lang na ganon na once na inopen mo, open din siya sa air. And as you can see, nung sineset up ko yung mga to, ayan, sineset up ko yan. Meron akong pinakita sa inyo. Ito nga, tsaka ito. As you remember siguro sa mga previous vlog ko do sa Skin Station, ito yun, yung post laser na cream. Ayan, which is 220 or 250, hindi ko na din maalala kasi ang tagal na nun. Nasa 1 year na rin sa akin to. And expiration nito, 2022 pa naman. 2022 pa naman, which is very good. Ayan. Meron siyang ganito para safe siya na hindi siya talaga maglilik. Ayan. As in, ang dami pa niya. Diba? Nasa kalahati pa. Ito yung gagamitin ko ngayon. Pero, sinimulan ko lang to since nung umuwi ako ng Pinas. Kasi naiwan ko to sa Pinas. So, nung umuwi ako, nag-quick vacation ako, kinuha ko na din to. Para ito na yung gamitin ko. Kasi sayang naman. Yung aloe vera, nagagamit naman siya for skin. Like, here sa may arms. And for moisturizer na rin sa kamay. And sa face, pwede din siya. Pero ito, right after mag-laser lang to. So, kinuha ko na. Sayang din naman. Ayan, ganyan ko na siya ginagamit. And syempre, right after natin i-laser underarm natin, dapat medyo bigyan naman natin siya ng care kasi nasaktan siya. Ayan. And then, ito naman sa kapila. Medyo nadami yata yung kuha ko. Ayan. And now, we're finally done. Lakas ng loob ipakita yung underarm. Kala mo kaputian no?
Pero okay lang yan, as long as confident naman tayo sa ginagawa natin, and as long as confident tayo sa underarm natin, why not, 'di ba? And dito ko na din tatapusin yung video na to, and I hope you like this one. Don't forget to click subscribe on my YouTube channel, and I'm gonna see you on my next video. And if you have any questions, feel free to comment down below. Sasagutin ko yan as soon as I am not busy. And thank you for watching. Bye! Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me, Rika Lindy. For today's vlog, so eto na nga, i-update ko na kayo about sa aking underarm within 6 months na paggamit ko ng laser na to. At alam ko maraming naghihintay sa inyo at maraming nagsasuggest na yung next vlog ko, ganito na yung about na sa underarm, yung update video na, pero hindi ko agad nagawa kasi nga nag-laser din ako sa aking binti at in-update ko kayo doon within 1 week nga. Tapos ito, i-update ko kayo after a month ng previous na update ko about sa aking underarm. So, ito na nga. So, if you wanna know more about my underarm, please keep on watching. Hi guys, I'm back. So, nagbihis lang ako at medyo harsh yung suot ko ngayon dahil ipapakita ko sa inyo yung underarm ko. Pag naka-t-shirt ako, hindi ko naman mapapakita sa inyo yung underarm ko, kaya kailangan magsuot ako ng sleeveless. So, ayun, may gusto akong i-share sa inyo na good news sa aking underarm. At later, sasabihin ko sa inyo kung ano yung technique, kung ano yung ginawa ko or nagawa ko para mangyari tong good news na to. At uunahin ko na yung good news, ipapakita ko na sa inyo yung aking underarm kasi may nakita akong progress na super nagustuhan ko talaga at sobrang saya ko dahil nangyari to. Ang tagal ko din hinintay yung ganitong pangyayari sa underarm ko, yung ganitong improvement, yung ganitong progress. Pero ngayon siya nangyari na 6 months yung hinintay ko, 6 months na pagtsatsaga bago to nangyari. So, ito na nga, ipapakita ko sa inyo ang aking underarm. Ayan. So, ayan guys, as you can see, ang konti na lang talaga ng hair. By the way, ito yung underarm ko na medyo maputi. Dahil yung isang underarm ko, yun yung hindi siya pinalad sa kaputian. Ayan. Ang konti na lang ng hair. Tapos, ayan, ang liliit pa niya. Hindi siya kamukha nung sa mga previous vlog ko na medyo mahahaba pa, medyo may konting kumukulot pa. And ito yung isang side. Ito yung hindi pinalad sa kaputian. Ayan. Pero ang konti na lang din. Nakikita nyo ba? Ayan. Ang konti na lang din ng mga hair. Grabe, sobrang saya ko na. Sobrang saya ko na sa part na to. Dahil, since nung nagkaroon ako ng buhok sa underarm, nagkaroon ako ng mga buhok sa, yung mga balabalahibo na yan sa binti, talagang hindi na ako nakaranas ulit ng ganito kaliliit na lang na hair, na ang konti na lang ng tumutubo, yung ganun. Ang tagal ko din pinagtiisan to since high school. Sa bagay, elementary lang din kasi nagkaroon ako ng ganito. Hindi ko alam bakit ganun. Ang aga ko tinubuan ng mga hair sa katawan. I'm so happy kasi ang konti na lang ng hair, and that's the good news to everyone. Especially sa mga nagre-request ng another video na tungkol sa aking underarm update. So, as usual, mag-shave ako bago ako mag-laser. And ang dami nagtatanong sa inyo kung tuwing bago lang ba ako mag-laser tsaka ako nag-shave or everyday. So, ito po, to be clear lang po sa lahat kasi baka hindi po ninyo nabasa sa comment section na nag-reply ako na nag-shave lang po ako bago mag-laser kasi hindi ko po talaga ginagalaw yung underarm ko, hindi ko to pinaplock, hindi ko ginagawa ng kahit ano, basta yun lang, and nagdidiyo lang ako everyday. So, ayan, I am back and nakapag-shave na ako. Ayan, wala ng hair. And ito yung other side. Wala ng hair. So, gustong gusto ko talaga yung kabila na to kasi ang puti-puti niya.
compare dito sa isa na parang medyo meron siyang yellowish dito sa part na to. And ayun nga, gusto ko sanang ipakita sa inyo kung paano ako nagsha-shave. Kaso, hindi ko naman din magawa kasi nga may ibang tao din dito sa bahay. Tapos, parang hindi pa ako ganun na okay kung mag-film ako sa loob ng CR kasi baka mabasa, baka malaglag yung phone ko. So, natatakot ako. Siguro, next time na lang. And comment nyo na lang din sa comment box nitong video na to kung gusto nyo ng video kung paano ko sinashave yung underarm ko bago ako mag-laser. So, ayun na nga, magle-laser na ako at set up ko lang na mabilis to. So, ayan guys, tapos na ako mag-laser and ayan yung underarm ko. May pasa ako dito, ayan. Huwag yun na lang din pansinin. Ayan, tapos na ako mag-laser. And 5 nga yung naging level na laser light ko. So, pag gano'n yung ginagawa ko, pinapahinga ko yung underarm ko bago ako maglagay ng cream. At yung cream na ilalagay ko ay yung post-laser cream pa din. Ayan. Yun pa din yung gagamitin ko, which is from Skin Station. Ayan. Kuha lang ng konti. Pero medyo dagdagan ko kasi masyado siyang konti naman yung nakuha ko. Hindi naman advisable na ganito yung gamitin nyo, pero nasasayangan lang ako kasi meron pa akong ganito. Tapos, hindi naman na ako nakakapag-laser sa skin, nakakapagpa-diode laser sa Skin Station. So, hindi na magagamit. And sayang din, dahil 200 plus din yung laser na to. Sayang naman. So, kung wala kayong ganito, pwede nyo gamitin yung aloe vera, which is yun yung ginagamit ko before, no? Hindi ko pa nakuha sa Pilipinas to post-laser cream. Ayan. Ganun lang. And hopefully, by next vlog, sana whitening naman tayo ng underarm. And sana meron mag-work sa akin. Kasi kung meron man akong matatry tapos hindi naman siya magiging effective. So, wala din. Babalik din sa dati yung aking underarm. So, ayun. Isha-share ko na sa inyo yung technique na ginawa ko or dapat ginawa ko pala dati pa or within 3 months pa lang dapat pala ginawa ko na yung technique na yun para nang sa ganon ngayon sana wala na akong hair or konting-konti na lang talaga yung hair sa underarm ko. So ayun, ito na nga yung level 5 na laser light. Yun yung technique na sinasabi ko sa inyo. Kasi since nung ginamit ko yung 5 na level ng laser light, yung first try, yes, oo, hindi ganun napansinin yung difference. Hindi na ganun pansinin yung progress na nangyari. Pero yung second time na ginamit ko yung level 5, which is yung last time nga, yung pang 6 month talaga, yung pang 6 month sakto na ginagamit ko tong
laser na to, ay dun ko talaga nakita yung progress. After no, yun na nga, yung pinakita ko sa inyo, yun yung naging tubo. Yung ang konti na lang talaga. Yun pala yung dapat ginawa ko dati pa, na mas binilisan ko sana yung pagtaas na laser light na ginagamit ko para mas naging mabilis sana yung naging progress ng hair sa underarm ko. Mas mabilis sana kumonti, mas mabilis sana bumagal yung pagtubo ng hair sa underarm ko. But gusto ko pa rin sabihin sa inyo na depende talaga to sa skin type natin. Kung may sensitive skin kayo, gaya ng sa akin, mas mag-ingat kayo. It's better to wait than magkaroon ka ng kung ano-anong rashes or kung ano-anong sunog sa iyong underarm. Kaya okay na rin ako na naging 6 months yung naging struggle ko, or parang naging paghihintay ko bago ko makamit yung ganun na pangyayari sa underarm ko. And ang soft lang din kung hahawak-hawakan, kaya hindi ko matigilan hawakan yung underarm ko kasi ang soft niya. Kasi yung chicken skin, as in sobrang kumonti na lang yung chicken skin, hindi na katulad nung dati. And ayun nga, konti na lang din yung tumutubo na hair at pumuputi pa siya ng konti, kaya masarap lang din hawak-hawakan. So, that's all for this video. Hindi ko ina-advise na mag-level 5 kayo agad sa inyong pang-laser. Sinasabi ko lang sa inyo na dapat pala mas binilisan ko yung paggamit or mas binilisan ko yung pagtaas ng level ng laser light sa akin. Which is, magi-start pa rin ako sa pinakamababa at papataas. Yung ginawa ko kasi, simula ako sa mababa, as in, ang tagal bago ko nagtaas ng level kasi sobrang natatakot ako na ma-damage yung skin ko, especially yung underarm na sobrang sensitive niyan. So, hindi ko ina-advise sa inyo na mag-level 5 kayo agad. Trust the process na lang, yun na lang yung gawin natin. So, ayan, nag-trust ako sa process. So, nakita nyo naman yung nangyayari sa underarm ko, which is very good naman. And so, thank you for watching this video. I hope you like this one. And don't forget to click subscribe on my YouTube channel. And feel free to comment down below kung meron kayong any questions or suggestions na baka pwede ko naman din gawin. And kung meron kayong katanungan about sa underarm ko or about sa aking legs na ginagawan ko din ng pagli-laser, mag-comment lang kayo. Sasagutin ko yan as long as hindi ako busy at may time ako. And don't forget to click subscribe to my YouTube channel nga. And I'm gonna see you on my next video. Thank you for supporting me and thank you for watching my videos. Bye! Hi everyone! Welcome back to my channel. It's Miri Kalindi. So in this video, I can finally share with you my DIY permanent hair removal or the Les Colton IPL that I am using for 8 months. Yes, you heard it right, 8 months of using this. Bakit ang tagal na? Tapos ito, nag-update pa din ako sa inyo. Syempre, gusto ko kayong bigyan ng isang magandang journey about sa DIY permanent hair removal na to. Itong Les Colton IPL na to. Gusto kong i-share sa inyo yung journey ko. And by the way, I have playlist of my underarm journey, which is the first one is the Skin Station journey, and now this Les Colton IPL journey. But you can check it out on my channel. And back to the IPL nga, gusto kong gawa ng journey to dahil nakikita ko yung progress. Dahil nakita niyo naman siguro sa mga previous vlogs ko, meron mga progress na nangyayari, may mga changes na talagang maganda na karapat-dapat na i-share ko talaga sa inyo. And now, nasa 8 months na ako ng paggamit nito. Sorry, hindi ko na-update yung 7 months kasi naging super busy din ako and wala akong ganun na nakitang progress. Parang yung progress nung 6 months ay same lang nung 7 months. At meron man konting changes sa isang underarm ko. Sobrang konti lang. But now, so gusto ko na rin i-share sa inyo. At madami na din talagang mga nagtatanong kung kailan ba ako mag-update. Sorry, naging busy lang sa work and sa ibang mga bagay pang ginagawa ko sa buhay. So, if you want to know more about it, please keep on watching. So now, I will share to you how or what my underarm looks like now and kung gaano kadami pa ba yung hairs na
tumutubo sa kanya at kung gaano kahaba pa ba. So, ayan, without further ado na gagawin ko na, papakita ko na sa inyo. Ayan, pakita ko sa inyo ng maayos. Ayan. Ang konti-konti na lang niya. And, ang bagal ng tumubo. By the way, ang ginagawa ko pala ay yung twice a month pa din. Hindi pa ako nagbabago ng kagaya ng iba na once a month na lang. Kasi gusto ko talagang matapos na yung mga hair sa underarm ko. Gusto ko mapabilis yung progress. So, twice a month pa rin yung ginagawa ko. And, ayan yung tumutubo sa kanya. Ito, 15 days na to. Right now, yes. 15 days na siya. And, ayan, may tumutubo dito sa taas. Dito sa baba, konti na lang. Pag malayuan, medyo kita siya. Pero, ang konti na lang talaga niya. Pag tinignan mo siya ng malapitan. Yes, makapal pa din yung tumutubo sa akin. Kasi, shave nga yung ginagawa ko. Nagsha-shave ako. So, hindi tayo mag-expect dapat ng natural hair. Yung parang mga maninipis na mga buhok na tutubo. Kasi, shave yung ginagawa ko. So, hindi talaga ako mag-expect. Kung wax yung ginagawa ko, pwede pa ako mag-expect. Kasi, from roots, nakukuha siya. But, in shaving, hindi siya nakukuha sa pinakaugat niya sa loob. So, don't expect like that. And here's the other armpit. Yes. Kung mapapansin nyo, ito yung underarm ko na hindi talaga kaputian. Unlike this one. Ayan, may kaputian siya. Hindi naman ako nagmamalaki. Pero, for me, nakikita ko, hindi talaga siya. For me, kaputian talaga siya. And this one is the not kaputian underarm. And as you can see, ang daming hair. Ang daming balahibo dito sa isang underarm ko. And if you are watching my vlogs before, from the start until now, alam nyo na mas madaming tumutubo sa isang underarm ko. Hindi sila pareho. Siguro ganun nga talaga. Walang perfect sa lahat ng tao. Kahit sa mga kung anong meron tayo sa katawan natin, hindi perfect. Ultimo kilay natin, hindi perfect yan. Hindi pareho yan. Kaya, okay lang din naman sa akin kahit gano'n. Yun nga lang, medyo nahihirapan ako dito sa isa dahil ganito pa siya. Samantalang same treatment lang naman yung ginagawa ko. Ayan. Dito sa taas, walang tumutubo. Ayan, as I check din na walang tumutubo dito talaga sa taas. Siguro simula no 6 months yata. No 5 months, meron pang konti. Pero no 6 months, wala na. Kung konti na lang siya. Tapos ngayon, wala na. Dito na lang siya sa baba talaga meron. But, alam ko, sa may previous vlog ko about this, ang ginagawa ko ay, sisimulan ko dito sa baba tuwing magli-laser ako. Kasi baka mas malakas yung shot baka mas malakas yung impact pagka unang shot yung tinutok ko dito. Kasi usually, dito ako nagsisimula sa top, pababa. So, ang ginawa ko, dito ako nagsimula sa may baba, pataas. Pero, ganun pa rin naman. Although, nabawasan din naman siya. Pero, siguro, mabilis talagang tumubo or mas active yung hair growth ko dito compare dito. Siguro yung dito, mas madali siyang patayin. Mas madaling anuhin yung hair follicles dyan. Unlike here. But, it's okay lang naman. At least, nabawasan yung hair sa aking underarm. On my previous vlogs, like nung 6 months pa yung paggamit ko nitong ITL na to, madami pa yung tumutubo sa akin, especially here sa left na underarm ko, which is ang konti na lang ngayon. Kung titignan mo siya sa malayo, parang wala siyang hair. Parang meron lang siya, sobrang konting-konti lang. Pero for me, konti ang tawag dito kasi nasanay ako na sobrang dami talaga. So, konti pa din to, hindi siya konting-konti. But, yun yung nakita kong progress. Kumonti talaga dito sa isa na to. And, it's slightly whitening kasi meron akong ginagawa and I'll update you about that. Pero, hindi pa rin ako satisfied sa whiten na nangyayari. But, I will update you about that. And, open pa rin ako sa mga suggestions for underarm whitening. And, itong isa, ang progress niya ay yung hindi na siya nagkaroon talaga dito sa top. Dito na lang siya sa may baba nagkaroon. And, hindi na yung lahat ng baba. Dito na lang sa may gitna na to. Ayan, as you can see naman. Diba? And, oo, makakapal pa rin siya at madami. Hindi ko alam kung kailan ba to magiging kagaya nito. But, it's okay lang na matutuloy ko pa rin itong IPL na to.
So, ayun, na-miss ko lang mag-vlog kaya ang dami kong daldal. Pero, mag-start na ako at ako ay mag-shave na. I'll be using a shaving cream and a shaver. This is a razor, I guess. So, because if a shaver, alam ko yun din sinasaksak sa kuryente like that. And it's a new one. By the way, guys, paulit-ulit ko na to sinasabi sa lahat, do not dry shave. Please lang, wag niyong gagawin yung dry shave. So, hi guys, ayan, tapos na akong mag-shave and as you can see, hindi ko na pinakita yung pag-shave ko dito sa isang underarm ko dahil ang hirap mag-shave pagka hindi ka nakasando or pag hindi ka nakatuwalya lang. Dahil nababasa yung bra mo, nababasa yung damit mo. And nakapantulog na ako ngayon dahil matutulog naman na ako maya-maya after nitong vlogging na to. And by the way, kung nagsha-shave kayo, gawin nyo yung kung saan kayo komportable para matanggal talaga lahat ng hairs na gusto nyong matanggal sa inyong underarm. Kasi kung hindi kayo comfortable or hindi relax yung ginagawa nyo, hindi nyo ma-straighten up ng mabuti yung underarm nyo. Which is magkukos ng hindi nyo ma-shave mabuti, hindi matatanggal lahat ng hairs at may maiiwan siya na maliliit na buhok like that. Kaya kung sa inyo, pag na-shave kayo, gawin nyo yung pinaka-best nyo kasi hindi nyo din pwedeng ulit-ulitin na i-shave na like mga 5 times nyo igaganon tapos minsan didiinan nyo pa. Hindi pwede yun kasi doon magsisimula maiirita yung underarm nyo. So, ayan. Dahil tapos na ako mag-shave, syempre, ang next nyan ay magle-laser na tayo. And don't forget itong salamin. Huwag natin kakalimutan para hindi madami siyang ating mata. Paulit-ulit ko na itong sinasabi kaya huwag niyong kakalimutan, guys. And isaksak ko na din yung pang laser. Tapos, ito, ayan, dito isasaksak ko na lang siya. Wait, nabasa yata. Punasan ko muna, baka mag-ground ako. Tapos, ayan, ready na siya. Isaksak ko lang. Tapos, nakalimutan ba ako? Wala naman, no? Ayan, iganyan ko na lang yung aking underarm. Ayan, guys, sabihin nyo nga sa akin kung maputi na siya or hindi. Kasi may ginagawa ako dito. So, hindi ko masabi. Kasi araw-araw ko nakikita yung underarm ko. Hindi ko masabi kung pumuputi na ba siya or what. And, ayan, suot na natin ang ating mahiwagang salamin. And, ito, mag-start na ako. So, hi guys! I'm back again. Nag-change ako ng location dun sa loob, sa may living room dahil yung saksakan dito hindi pala siya compatible with my pang-laser. So, masyado lang mababa yung volts na saksakan dito sa CR. So, pang-shaver lang siya, yung mga charge na shaver. Pang ganun lang siya, hindi siya pwede dun sa laser. So, kada mag-laser ako, ang nangyayari, namamatay siya. So, akala ko ngayon, may problema yung laser ko, pero wala pala. Dahil nung tinry ko doon, okay naman siya. And, nag-clip ako ng video ng pag-laser ko, as usual. Ginagawa ko naman yun. Pero itong kabilang underarm ko, hindi ko naman nagawan. Kasi, nakita ko na lang, hindi ko pala na-press yung start button dito sa pagbi-video ko. Hindi ko pala siya na-press. So, nung time na tapos ako, pinress ko, 1 seconds pa lang. So, 1 second pa lang. So, hindi pala siya na-press. Kaya, ayun, ginawan ko na lang itong kabila para mas mapakita ko din sa inyo. And, ayun, tapos na ang aking pag-laser. And, here's my underarm. Ayan. Meron lang akong parang dito. Parang maliit na tagyawat. Siguro dahil sa init, syempre, pag mainit, pinapawisan yung underarm ko. So, ayun, nairita siguro sa sobrang init. Kaya,
Ayan, more on maluluwag yung na sinusuot ko ngayon. Like this nga, ayan, ang luwag-luwag niya. Para mawala siya. And ayan, nawawala naman na siya kasi lumiliit na siya. Tapos, ayan na yung underarm ko after nung pag-laser. And, for me, parang napapansin ko na pala ngayon, medyo pumuputi na siya unlike before. And ito yung may kaputian kong underarm. Ayan. Ito yung konti na lang yung hair dito na sa part na to. As in, konti na lang. And ito yung other side, which is yung may kadiliman at yung maraming hair. Ayan. Ito, hindi ko alam kung paano ko tatanggalin ito. Siguro ito yung nasunog sa wax before. Nung high school ako, nung nagwa-wax ako always. Ayan, ang itsura niya. And syempre, pagkatapos kong mag-laser, pagkatapos kong mag-IPL, ayan, pinapahinga ko yung underarm ko for 1 to 2 minutes. And ayan, nakalipas naman na yung ganun na minuto. So, gagamit na ako nitong cream. And by the way, I am using again this post-laser cream from Skin Station. Hindi ito sponsored or what. Ito lang talaga yung binili ko before. As you can see on my previous vlogs, ito pa rin yung ginagamit ko. Hindi na yung aloe vera. Ini-stop ko muna. Kasi yung aloe vera, pwede ko naman siyang gamitin sa ibang parts ng katawan ko. Useful siya. But this one, this is exclusive for after lang mag-laser. Kunyari sa underarm ko. Kasi yung legs ko, hindi ko naman na siya nili-laser. So, dito ko na lang siya gagamitin. And sayang kasi siya dahil matagal pa na expiration niya. 2022 pa. So, gagamitin ko na siya. Dahil post-laser cream naman siya. Hindi naman siya masamang gamitin dito. It's just for moisturizing the skin that ginamitan natin ng laser. Hindi ko alam kung paano papaputiin ng underarm ng mabilis. Hindi ko alam how to do that. Kaya napakaswerte ng mga babae na mapuputi ang underarms. Pero okay lang din naman sa akin kahit ganito yung underarms ko. Kasi ito yung binigay eh. Tsaka ito yung nangyari dahil sa pagwawax ko before. So, ayun nga, ang highlights ng video na to ay yung kumonti na lang yung hair sa underarm ko na mas konti siya compare before, nung 6 months pa lang na yung paggamit ko nitong Les Colton IPL. Kumonti siya. And as you can see naman, sobrang konti na lang dito sa isa na to. And itong isa, konti na lang din siya sa medyo gitna na lang siya sa baba. Gawin nyo lang yung mga instructions. Yung nandun sa manual, pero ako, hindi ko nga sinunod yung lahat ng nasa manual. Dahil hanggang ngayon, nagto-twice a month pa rin ako. Which is dapat 3 months, pang 3 months lang yata yung twice a month. Parang ganun lang dapat. Tapos hanggang sa maging once a month ka na lang. Kasi for me, yung once a month, parang maintenance na lang siya. So, hindi ko kina-consider yung sarili ko na nasa maintenance ako. Kasi meron pa rin mga hairs na tumutubo. And madami-dami pa rin siya kung titingnan nyo yung isang underarm ko. So, I will not consider myself as maintenance in this kind of IPL. And that's all for this video. I hope you like this one. And don't forget to click subscribe on my YouTube channel. Dahil malapit ko na rin naman marating yung 1,000 subscribers. So, please do subscribe to my channel. And feel free to comment down below kung meron kayong any questions. And sobrang thank you sa lahat ng mga nagme-message sa akin about this Les Colton IPL thing sa Instagram, sa Facebook, or kahit saan man. Don't hesitate to message me kung meron kayong mga questions. And you can comment down below. Sasagutin ko yan as much as hindi ako busy. So, ayun guys. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much for all your supports. And please continue watching my videos. And don't forget to share this with your friends. I'm gonna see you on my next video. Thank you for watching. Bye! Hey everyone! Welcome back to my channel. It's Miri Kalindi. So for today's vlog, this will be an update video about my Les Colton laser hair removal. And as you can see on the title itself, it's my 9 months of using this laser. And by the way, I will try to do my best to make this video as a pure English version. Some of my viewers are foreigners and they didn't understand what I am saying. They are always commenting on my
videos that they really cannot understand my language, and then I said that I am a Filipino vlogger, so that's why I used our language. I always notice their comments in my videos, and I am sending my apologies to them right away whenever I see it. So this video will be a difficult one for me, so if I have some wrong grammars here, don't bash me. So before I start, I would like to have a shout out to Aliyah C. So please do subscribe to this aspiring little YouTuber, and by the way, she is my cousin-in-law in the Philippines. So now let's get started. So whenever I am doing a vlog like this, I am always showing up first my underarm hair to let my viewers know if there's any progress in my underarms hair growth. So now I am now here in my 9th month of using this Les Colton laser hair removal, and actually this is my 3rd week since the last time I used this, because the usual thing that I am doing in this is that every 2 weeks I am using this laser, but right now I used it for the 3rd week because actually this is my first time in doing this because I don't have time. Last week I am busy at work, but now I am taking no pay leave. That's why I have time now. So now I will show you my underarms, and here it is. This is my left underarm. This is the one that is more whiter than the other one. And like that, I will give you a closer look. Wait. Yes, that's my underarm here now. It doesn't have hair here, and it's just a little hair, and it looks more because it goes longer because it's been 3 weeks since the last time I do a laser on it and shave on it. And this is the other side. I'll show you. This is my underarm, wherein this is the slightly dark one, and it has so many hairs here in the lower part. And in this upper part, no more hair because of this Les Colton laser hair removal. And I will give you a closer look also. No more hair here, and here have so many, but not that much. It looks so many because it's so long. So now I am done showing my underarms to you. So now the next thing that I am gonna do now is that shaving my underarm, and I cannot show you how now because I already have my video about how I shaved my underarm before using IPL hair removal. So if you want to watch that video, I will put the link below in the description box. So now I am back, and I will show you my hairless underarm now. And here it is. I already removed the underarm hairs here. And this is the other side. Yeah, already hairless. So now it's ready for the laser. So for the convenience of my new viewers, I will just show you the box of this Les Colton laser hair removal. This is how it looks like, and then when you open it, it looks like this. Now here's the shades that we're gonna use every time we are using this. And here, if you open this one, this have this cord, this wire, and here's the laser. By the way, I only have this because as I ordered this one, this doesn't include the red light here, and that's for the rejuvenating, and this one is for the laser hair removal. So now I will just gonna set up everything. So now it's fully set up, and
this one, don't forget to wear this one, because this one will help you to avoid that much radiation, because the laser light will affect our eyes, and that's a bad thing for our eyes. So now let's start, and I will turn it on. And I am already in my level 5. And let's go. Make sure this is not wet. So if it's wet, just wipe it. And when you see if it's blinking, it means that the laser already sends your skin, so you can press this. Like that. But if the light here is not blinking, it means the laser doesn't sense any skin of yours. One time each skin. Don't repeat it on the same place. So now I am done here in my one underarm, and now I will do here on the other side. It's slightly sweat, that's why I'm wiping it. And don't forget to wear this again, and let's turn it on again. So it's done. I will just unplug it and turn off the extension because I connected it to the extension. Later I will show you how I clean this one. It's so easy. And right now, here, let's take a look. Here, I am always making sure that there's no burn in my skin because I don't want to. So the next thing that I am doing right after using this DIY laser is that I am using a post laser cream. By the way, I got this from the Philippines in the Skin Station Clinic, wherein I had few sessions there before I used this DIY laser. So now I will apply this laser on my underarms. And just a little, not that much. This one will do. Just put it there and apply it on a circular motion. And let it dry naturally. And on the other side also. Circular motion. And let it dry naturally. So now I am done with my session, and as I said before that I will show you how I clean this laser hair removal. And it's super easy because you just have to grab this and just grab a tissue. Any tissue will do, but please do not use a wipes because wipes is not appropriate in this kind of thing. And then just wipe it
like that to remove some dirt. It's super easy. It's clean now, so you can put it back on the box. That's a tough one. It's hard for me to make a pure English vlog, and I think it's my first time in doing this because I am not used to this kind of vlog, and I'm hoping that you can still understand my vlog. To those who are asking if this product works to me, my answer is yes, this product really works to me. As you can see on the first part of this video, I showed you my underarms, and my underarms at the top part doesn't have any hairs. Before, it used to have so many hairs, but right now just the lower part of my underarm have hairs. This product really lessens my underarm hairs, and I'm super happy to that result. That's why I am continuing using this one. So if you still have any questions, just comment down below and I will answer that as much as I am not busy. And I hope you like this video. Don't forget to click subscribe on my YouTube channel, and I'll gonna see you on my next video. Thank you for watching. Bye!